sinabi tungkol sa katuruan ng pagiging maka-Jesus ay mas mauunawaan natin sa pananaw ng pakikipagkapwa. Particularly in the act of serving others. And there is no greater calling than to serve the people, to help those who need hope, to help those who are weak. And there are many levels of blessedness to those who fulfill this purpose. Napakaraming pagpapala ang nakalaan doon sa mga tao, doon sa mga individual na nakalaan din para paglingkuran ng kanilang kapwa. And Jesus taught and exemplified this. Hindi lang siya nagturo tungkol sa paglilingkod, siya mismo naging mabuting halimbawa sa lahat ng sumusunod sa kanya. Mark 10:45, "For the Son of Man did not come to be cared for." And Jesus is referring to himself here. He came to care for others. He came to give his life so that many could be bought by his blood and be made free from sin. Napakataas, napakahalaga ng kaisipan at kalooban ng paglilingkod sa kapwa. Why do service and humility matter? How do service and humility affect our own lives? Hindi lang naman ito tulong sa iba tayo mismo na pagpapala whenever we serve others. At paano ito humuhubog sa pagkakaisa at pag-unlad ng isang pamilya o ng isang pamayanan? Ano nga ba ang kinalaman ng paglilingkod sa kapwa tungkol sa ating pansariling paglago? And this is our reflection this morning, the higher calling of loving service. Father, biyayaan niyo po ng patuloy ang aming pagtitipon-tipon. Kayo ang maging tunay na liwanag at maging gabay namin. Gamitin niyo po ang inyong tagapagsalita para maghayag ng inyong katotohanan, pero kayo po mismo ang bumukas sa aming puso at isipan upang tanggapin ang inyong espiritu. Nasa inyo lamang po ang kaliwanagan. Ama naming Diyos, ngayon pa lang pinangahawakan na namin ng maraming pagpapala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Matthew 20:20-21. The mother of James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus with her sons. She knelt respectfully to ask a favor. "What is your request?" asked Jesus. The mother then replied, "In your kingdom, please let my 2 sons sit in places of honor next to you. One on your right and the other on your left." Isang araw, sa ministry ng Panginoong Hesus, pumasok sa eksena ang nanay ni James at saka ni John. Sila yung mga anak ni Zebedee at may special request. Ano daw ang special request ni nanay? Ang special request, Lord Jesus, may konting pabor lang sana. Kapag ka talagang nasa kapangyarihan ka na, because at that time, traveling minister sila. Mga very humble ministers na paruot pa rito sa bawat bayan, pero tinatanaw nila na magiging powerful yan si Jesus. At pag dumating yon, pwede bang may request? Yung mga anak ko, yung isa sa kanila sa kaliwa, yung isa naman sa kanan. Very Asian, di ba? Very Filipino pa nga. Ang pinagdala ng mensahe para iyuko yung kalooban ng Panginoong Hesus, yung nanay. At ganoon kahit sa atin, ang laging itinataya pagka mahirap yung request yung nanay. Puntahan mo nga itong, kausapin mo nga yun. Yung hindi masabi nung mismong may gusto, sa nanay ipinapasabi at ipinagigiit. Kasi alam mismo nitong si James at ni John na yung request nila off. Yung request nila off, wala sa lugar. A similar incident is also noted in Mark 9:33-34. Jesus and his disciples went to his home in Capernaum. After they were inside the house, Jesus asked them, "What were you arguing about along the way?" Bakit kayo nagtatalo-talo habang papunta tayo dito? Anong pinagtatalunan nyo? They had been arguing about which one of them was the greatest. And so they did not answer. So nakita niyo yung similarity ng eksena. Hindi sila makasagot. Kasi yun pala, ang pinagtatalon-talunan nila habang daan, sino ba talaga sa atin ang pinaka-close kay Jesus? Sino ba sa atin ang pinaka-next
in line sa leadership ni Jesus. Pataasan. At kung may pataasan, syempre may pababaan. Dito pa lang, marami ng paglilinaw. Meron ng kailangang i-correct ang Panginoong Hesus. Dahil sa ganang kalooban ng ating Panginoon, mahalaga ang pananaw ng paglilingkod. Mahalaga ang pananaw ng pagiging mapagkumbaba para makapaglingkod ka dahil yan ay pagpapala hindi lang sa kapwa, pero pagpapala yan sa sarili mo. Obviously, the disciples did not get this message of Jesus. Hindi nila gets, hindi nila nauunawaan, kaya ganito yung mga eksena na ating nasasaksihan. And mind you, marami pa rin ganyan magpasa hanggang ngayon sa mga Christian church. Kaya ang daming paglilinaw ng Panginoong Hesus. First, Jesus pointed out the misconceptions about leadership, about authority and power. Meron kasing hindi naiintindihan ang mga tao tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa posisyon, tungkol sa pagiging pinuno. And what are these misconceptions? Una, pinopoint out na kagad ni Jesus dun sa kanilang mga talakayan that leadership, authority, and power are about fame and privileges. Yan yung maling pagtanaw. Ang akala ng marami, ang mga posisyon tungkol sa privilege. Yan ang isa sa pinakamali na akala ng maraming tao. Na pagka naging leader ka, magiging mayaman ka. Magiging sikat ka. So, yun palang mali na ang leadership tungkol sa pagyaman, tungkol sa pagsikat. At yan nga ang sinundan ng maraming leader. Yan ang ginawang normal ng maraming leader na nasa posisyon. Ano ngayon na nangyari? Walang malinaw na direction yung mga samahan, yung mga organizations. Magulo ang mga systems ng mga kumpanya, ng mga samahan. At hindi lang yon, higit sa lahat, ang nahihirapan yung mga tao. Kasi nga magulo yung mga nasa posisyon na dapat nangunguna. And by the way, dito pa lang sa ating talakayan na ito dito sa bahaging ito, pinaglilinaw ko na hindi lang government ang pinag-uusapan natin dito We are not just talking about the government here. Because this kind of misconception is observed even in corporations, in private workplaces, even in community organizations, and as I have said, including the church. Merong mga misconception na ganyan. Matthew 20:21, sabi nga doon sa kwento na sinusubaybayan natin, ano yung request ng nanay para doon sa dalawang anak? In your kingdom, please let my two sons sit in the places of honor next to you. Sa tabi mo, dapat sa tabi mo mismo. One on your right and the other on your left. Mali kagad yung pagtingin sa ministry, sa pangunguna, sa paglilingkod. Ang hinahabol at that moment, sino yung nasa front stage kasama ninyo. Dapat sa picture taking, nandun sila sa left and right. Leadership, authority, and power should not be treated as a celebrity status symbol. Ano pa? What else are the misconceptions? Another misconception is that leadership, authority, and power are personal requests to be made at will. Parang yung nanay, ang akala niya, yung position, yung power and authority, nare-request lang ng basta-basta. And many treat authority and power as something you can demand whenever you want it. And also at the same time, reject it pag hindi mo na type. Let's go back to the story. What was Jesus' response to the request? Matthew 20:22-23. Jesus answered by saying to them, "You don't know what you're asking." Nahihibang kayo, hindi nyo alam kung ano yung hinihingi ninyo. Are you able to drink the bitter cup of suffering I am about to drink? Di ba? Dito pa lang sinasabi na ng Panginoong Hesus na yung hinihingi nyo kasi, base sa pananaw nyo ng privileges, ng pagsikat, ng spotlight, kaya nyo bang sundan, kaya nyo bang gawin din yung gagawin kong sacrifices para mapaglingkuran ng lahat? At ano naman ang sagot nitong dalawa? Obviously, kulang pa sa liwanag. Oh yes, they replied, we are able.
Oo, ay, oo, 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 oo. Yung mga sagot ng hindi nag-iisip, yung mga hindi nakakaunawa, hingi ng leadership appointment. Kasi nga akala nila, title, privileges and fame. At hingi sila ng hingi ng mga appointment kasi para lang i-prove na, oo, kaya ko rin. Kaya ko rin yan. O kaya meron din mga nanghihingi na, ay dapat ako kasi ako yung anak. Ako yung asawa, ako yung kamag-anak, ako yung kaibigan ni ganito, ni ganyan. Naliligaw nga yung pagtingin. Authority and power born from a want are burdens. Magiging pabigat lang yung mga tao na hingi ng appointment pero hindi nila nauunawaan yung laki ng responsibilidad na hinihingi nila. Why? Because leadership based on a desire for status will be a heavy burden for the leader to carry and as well for the people to endure. Parang kailan lang, naalala nyo, nag-pandemic, nag-lockdown, katatapos lang ng eleksyon nun, lahat tumakbo, lahat gustong makakuha ng pwesto, biglang nag-pandemic, nag-lockdown. Pare-parehong hindi alam ang gagawin. Pare-parehong, ay ako pala ang in charge dyan. Yun na nga ang point. Hindi dapat hingi ng mga posisyon na hindi pa naman alam kung gaano kalawak yung sakop ng responsibility niyan. Even in private offices. Hindi ka basta-basta hingi ng appointment. Tapos kung na-promote ka, biglang ayaw mo pala ng responsibility. Ang gusto mo lang yung dagdag na sweldo. So, hindi dapat ganun. It will just be a heavy burden for you kung ikaw yung hihingi ng posisyon at magugulo lang yung mga tao na susundan ka kasi tinitignan ka nila as leader. Proverbs 29 verse 4, a nation will be weak when it has a king who is selfish and demands gift. Lugi lang ang lahat. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi hinihingi. Ang tunay na kapangyarihan ay iginagawad bilang tugon sa tawag ng Diyos at sa tawag ng pamayanan. Power and authority are not requests that we make as people. They are a response to a higher calling. Another misconception is that leadership, authority, and power are treated as political favors. Again, iulit-ulit ko, hindi lang to tungkol sa gobyerno kasi politics happen even in smaller organizations. In the community, in the office, in the company, lahat yan may politika. At nagkakamali ang marami kung sa tingin nila ang pagtayo bilang pamumuno ay parang political favor lang na hinihingi at iginagawad. Kasi sa ganitong pananaw, leadership becomes a personal favor. Kapag naging gift ang leadership, isa itong gift na you have to pay later. May utang ngayon. O sige, i-appoint kita, ipopromote kita. Pero remember, ako ang nag-appoint sa'yo. So mamaya-maya, bitag ka na niya. Hawak-hawak ka na niya sa leeg. May utang ngayon na kailangan bayaran. This kind of leadership, in order to grip on power, the leader trades favor only with a small circle of patrons instead of looking toward what is good for everyone. Kasi binigay mo siya na bilang gift eh. So gift ka ngayon ng gift doon sa makakatulong sa iyo sa posisyon. Ang lagi mo na ngayon tinatangkilik ay iilan na lamang. Mas malaki yung pinapamunuan. Mas malaki yung dapat pamunuan. Lugi ang lahat. Proverbs 28:21, to show bias or to show favor is not good because a man will sin for a piece of bread. Power and authority that is not rooted in Jesusness, it will be parasitic, it will be predatory. Ganyan ang Pharisees. Kinritik at kinritik na yan ng Panginoong Hesus. Matthew 23 verse 4. The Pharisees, they crush people with unbearable religious demands, but never lift a finger to ease the burden. Sila nakaupo Ganon sila mag-exercise ng power and authority. Sino ang kawawa? And in Matthew 23 verse 7, they love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces and to be called rabbi or teacher. Yung gusto-gusto mo matawag ka na pastor. Yung gusto-gusto mo lang matawag na sir, ma'am.
Ano ngayon na nangyari doon sa kwento na sinusubaybayan natin kanina? Lalo nung narinig ng mga disciples, yung mga usap-usapan nila, yung request ng nanay nila James at John, Matthew 20:24, when the 10 other disciples heard what James and John had asked, they were indignant. Nagkabwisitan lang sila. Because this kind of misconceptions, as we are pointing out, ang magiging resulta lang yan, infighting, oppression, magkakaroon lang ng suffering, lalo't higit sa mga tao. Proverbs 28:16, a ruler with no understanding will oppress his people. We have to remember that Jesusness is the antidote for Pharisiness. Kaya yung Pharisiness na yan, pagka inobserve nyo, hindi lang yan sa religion. Hindi lang yan sa mga issue sa loob ng church. Pharisiness affects many aspects of our lives. Kasi dinidistort niya yung tamang pagtingin sa mga bagay. At ano ang solusyon sa Pharisiness? Jesusness. Jesus brought light to the heart of leadership, authority, and power. Matthew 20:25-26, Jesus called them together and said, "You know that the rulers in this world lord it over their people." Tinukoy kaagad ng Panginoong Hesus. Pansinin niyo yung mga leader sa mundong ito, yung mga leader na walang liwanag ng pagiging maka-Jesus. They lord it over the people. And the officials, sabi pa niya, they flaunt, they flex. Panayang flex. They flex their authority over those under them. Gusto lang nila ipakita na kami ang mataas. Ako ang mataas. Kayong lahat under ko. Pero ang bilin ng Panginoong Hesus, but among you, it will be different. Sa inyo, sa grupong ito, sa lahat ng sumusunod sa pagiging maka-Jesus, ibahin ninyo. Huwag yan ang sundan ninyo. There's a better, more powerful, more blessed ways to exercise power, authority, and leadership. Paano raw yun? Matthew 20:26-28, sabi ng Panginoong Hesus, whoever wants to be a leader among you must be your servant. Must be your what? Servant. And whoever wants to be first among you must become your slave. Siya ang mahuli kasi siya ang maglilingkod. Could you imagine, dito pa lang sa binabasa natin na to, sa bahagi pa lang nito, could you imagine kung ganyan ang puso at kaisipan ng mga leader? And then in verse 29, Jesus said, for even the Son of Man, referring to himself, the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Jesus clarified that, first and foremost, leadership is not perfect. Leadership is actually imperfect. Imperfect in a sense that to be in position does not mean that you are always polished. Kasi nga ang totoo, ikaw ang yung nahuhuli. Hindi yung ikaw ang una sa harap, una sa kainan, una sa spotlight, na ang pogi-pogi lagi, ang ganda-ganda lagi. Actually, hindi naman yung totoo. Leadership is imperfect because you will not be polished always, all the time. When you are the leader, kadalasan ikaw yung nahuhuli. If you will observe, madalas kasi pag yung mga napapanood sa TV, lalo na sa mga Korean novela, pag sinabing CEO ang kikinis, napansin niyo yun? Pagka CEO, parang walang trabaho yatang ginagawa ito kundi mag-manicure. Parang walang ginagawa kundi magpakulay ng buhok, magpa-straight ng buhok, mag-makeup, ang gagwapo at ang kikinis. Ganun ang projection. Lalo na pag bumiyahe kayo sa Skyway, nakita nyo yung mga billboard. Diba, ang kikinis ng mga muka, tapos CEO. Ang totoo, hindi ganun. Ang totoong mga leaders, ang mga totoong CEO, maiitim. Maraming wrinkle. Kasi they are so immersed with what they do at sobrang concern nila doon sa kanilang pinamumunuan. True leaders don't mind being unpolished. Mas mahalaga sa kanila yung kanilang purpose.
Kaya nga again, in verse 22 and 23 of Matthew 20, sabi ng Panginoong Jesus, "You do not know what you are asking. Are you able to take the suffering that I am about to take?" He said to them, "You will suffer as I will suffer." Sige nga. Kasi ang nakikita lang nila kay Jesus at that moment, yung sikat, may pangalan, papasok pa lang kami ng isang taon, kilala na kami. The privileges and the fame. Sabi ni Jesus, mga tanga, hindi nyo alam kung ano yung hinihingi nyo. Ibig sabihin hanggang ngayon, hindi nyo pa rin talaga nauunawaan yung talagang ginagawa ko. Kaya sige, you will suffer as I will suffer. Mature and seasoned leaders, alam nila na maraming failures and misstep ang pagiging leader. It is not perfect. And this is why leadership and service are voluntary in essence. Ang totoong leader, sabi ko nga, hindi siya hinihingi. Hindi nga siya, kung tutusin, hindi naman talaga siya ina-appoint. Kasi nagkukusang loob ka na tumayo at manguna dahil nakikita mo yung pangangailangan. It is entirely up to you to choose to get up kahit nahihirapan ka and you continue to pursue the purpose you are called to do. Ikaw yon. Kahit hirap ka, kahit nabibuisit ka na, tumatayo ka. Ginagawa mo pa rin. You know inside you that you will not let anything stop you from fulfilling your purpose. Micah chapter 7 verse 8, "Do not gloat over me, my enemies, for though I fall, I will rise again. Though I sit in darkness, the Lord will be my light." Ang daming kalaban. Hindi lang naman tao lagi ang kalaban. Minsan, syempre, sarili mo ring energy, sarili mong mga limitations, mga conditions sa paligid na nagpapahirap sa'yo, nagiging kalaban mo to do what you want to do. Pero sabi niya, madapamaan ako, tatayo pa rin ako. Madiliman man ako at malito man ako sa paligid, susundan ko lang ang liwanag ng aking Panginoon. A servant, a leader's shine and brightness does not come from a polished image. Kasi hindi naman siya totoo. It comes from the sustenance of the Lord. So, ma-stress akong mapagod. Yun naman ang totoo, imperfect nga yan. Nagkakaroon ng wrinkles at di ka na nakakapag-asikaso ng sarili. Pero kakaiba yung saya, yung energy kapag nagagawa mo yung kailangan mong gawin. Jesus also pointed out in clarification to this matter that authority means to go beyond oneself. Ang totoong authority ay hindi nakasentro sa sarili. Ang totoong authority ay nakatuon para sa iba. This is not about being a doormat, ha? Hindi siya yung magpaka-doormat ka na apak-apakan nyo ko or doing unnecessary sacrifice na sige, kawawain nyo ako. Kasi yung a helpless victim, dahil Christian ako, sige, maging kawawa ako. The point here is that these servant leaders, they leave their egos at the door because they understand that nothing should hinder the achievement of the purpose. At alam rin nila na madalas ego ang kalaban dyan. Ang slave, walang choice. Ang leader, meron siyang choice. At ginagamit niya yung choice na yon para paglingkuran ang iba. Sa church ministry, dapat nauunawaan ng lahat, dapat na isa sa puso nating lahat na hindi ito tungkol sa ating pansariling kasikatan, ha? Leadership, authority, and power is not a spotlight for a person. Yang ganyang pananaw, again, Pharisees yan. Kaya ang lalim-lalim ng kamandag ng Pharisees pag di natin chine-check. Si Jesus mismo ang nag-check sa kanila. Matthew 23 verse 6 to 7, the Pharisees, they love the best seats at banquets and the front seats in the synagogues. Yung mga Pharisees na yan, ang hilig-hilig, doon nila gusto maupo sa presidential table kahit hindi para sa kanila. Gusto nila nasa harap ng stage kahit di naman sila kailangan doon. And when they are in the market, they like to have people greet them as teacher, teacher, teacher. Gusto nila yon, parang hinihimas mo yung kanilang ego. Pharisees yan. Going beyond oneself
means to understand that this is not about me. This is about the kingdom of God. John the Baptizer gave us an insight kung paano maging ganito. Ano yung feeling ng pagiging ganito? John 3:30, I am so happy that He is here. So tinutukoy ni John the Baptizer yung pagdating ni Jesus. At that time, malinaw sa history, as indicated in the Gospel of John, mas naunang nag-minister si John the Baptizer. Established na yung ministry niya. Nagbabaptize na siya ng maraming tao. Nung dumating si Jesus, nag-uusap-usap nga yung mga tao, maging yung mga tagasunod ni John the Baptizer, Sir, meron din pong nagbabaptize doon sa kabilang side ng River Jordan. Baka maungusan tayo. Kaya yan yung sagot mismo ni John the Baptizer. Hoy, huwag kayong malito. Sabi niya gano'n sa mga tagasunod niya. I am so happy that He is here. Masayang-masaya ako. Nabuti nga dumating na si Jesus. And verse 30. Take note of verse 30. Sabi pa ni John, He must become more and more important. And I must become less important. O, wag yung masyadong dramahan na pa-doormat effect nga. Hindi, kuwawa ako. Hindi yun ang point niya. Ang point ni John the Baptizer here, dahil dumating na si Jesus, focus tayo sa Kanya. Gagawin natin ang lahat sa ating lakas, kakayanan at katalinuhan para suportahan yung ministry niya. Yun yung ibig sabihin ng less important kasi siya ang itataas natin. Hindi ibig sabihin na wala tayong capability and gifting and strength. Hindi, gagamitin natin lahat ng capability natin to support Jesus' ministry. Yun yung ibig sabihin na He will become more and more important, we will become less important in support of Jesus. True leaders go beyond themselves. True servants of God go beyond themselves. Ang aking wish para sa bawat isa, let us all develop this sense of what is authority, power, and servanthood is about. Hindi lang to tungkol sa church. Tungkol to sa inyong mga pamilya. Tungkol ito sa inyong mga opisina, sa inyong mga negosyo, sa inyong pamayanan. Could you imagine kung ang attitude ng bawat isa, tutulungan natin ang isa't isa na maitaas? Eh di lahat mag-i-increase. Service is not weakness. Do not mistake service for weakness. Service actually is a high form of spirituality. Because it takes true courage. It takes true strength. And most especially spiritual clarity. To be humble and to commit oneself to service. Another clarity that Jesus pointed out is that power should always enable love. Dapat lalong napagtitibay ang pagmamahalan sa isa't isa with power. Matthew 28:26 to 28. Whoever wants to be leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must become your slave. Ibig sabihin, unahin mo ang kapwa. For even the Son of Man came not to be served, but He is here to serve others and to give His life as a ransom for many. Again, this is not the masochistic, narcissistic tendencies na sige, gulpihin niyo ko, apihin niyo ko kasi Christian ako. At this point of the story, Jesus pointed to Himself as the example. Naparito ako, hindi para paglingkuran, naparito nga ako para maglingkod, para palayain ang maraming tao. May misyon, merong gagawin. Siya ang mabuting halimbawa. At kung sumusunod tayo sa pagiging maka-Jesus, siya yung model natin, the model. When hierarchy is the main issue in a community, there's a problem. Pagka ang laging pinagtutuunan ng pansin ng community, sino ang mas mataas, sino ang mas mababa, sino ba ang leader, sino ang tagasunod, the culture is focused on emphasizing ranks. So puro tungkol na lang kung sino ang nasa posisyon, sino ang itinalaga, magiging oppressive ang ganyang sistema, ang ganyang kultura.
Ang may mas mataas na katungkulan, kailangan mga kapatid, mas mataas din ang inyong pangunawa. Hindi yung parang negligent ka na lang, lahat na lang, ay sorry boss ha, o sige, di bali nang malugi ang buong kumpanya. Next time. Hindi gano'n, napagkakamalian nga kasi na weakness siya eh. Ang totoong pagtanaw sa pag-ibig, lumilinaw na dapat nating ayusin ang ating ginagawa at tulungan natin ang isa't isa na maiayos ang ating ginagawa. There is no greater calling than to serve people, to help and give hope to those who are weak. Napakataas sa pagkakatawag niya. Those who live this purpose, they will always experience many levels of blessedness. Ang reflection nga ni Apostle Paul, and if you will study the life of Apostle Paul, ang hirap kaya nga niya nasabi yung I can do all things through Christ. Hindi dahil sa nagmamalaki siya, ang ibig niya sabihin, ang dami ko ng pinagdaanan kaya. So, sa kabila ng hirap na yon, meron siyang reflection na gusto kong pag-isipan natin. Acts 20:35. Sabi ni Apostle Paul, I always showed you that you should work just as I did and help people who are weak. So sabi niya, tinuro ko na lagi sa inyo to, di ba? Lagi kong pinapaalala sa inyo. Nakagaya ko kung paano yung ginawa ko. Help others, serve others. I taught you to remember the words of the Lord Jesus. Dito kasi siya humuhugot ng kanyang prinsipyo, ng kanyang inspirasyon sa turo ng Panginoong Hesus. And what is that teaching from the Lord Jesus? You will have a greater blessing when you give than when you receive. Naroon ang mas matataas. Naroon ang patong-patong na pagpapala. Kapag ka sinusundan mo ang paraan ng Panginoong Hesus to serve others. Service is not a weakness. Service is high spirituality. Napakaraming pwede pang sabihin mga kapatid tungkol dito. Kulang ang oras. Pero ito na lang ang hamon ko para sa bawat isa. Pairalin natin ang liwanag at pag-ibig ng Diyos. Paano? Paglingkuran natin ang isa't isa. Paglingkuran natin ang isa't isa. Paglingkuran din natin ang kapwa. Kahit yung hindi natin kasama dito sa ating pamayanan, paglingkuran ang mamamayan at bayan. Piliin ang puso na makahesus na nakatuon sa paglilingkod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Father, we thank you, our God, our